Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo kung saan ay nagawa na ngang napabagsak ng ating bida ang unggoy niyang kalaban, subalit dahil ito ay hindi pa niya napuruhan ay bigla itong nakabawi sa kanya. Gamit ng buong lakas, ay kanya na itong ihahampas upang tuluyang magwakas ang buhay ng isang F-rank na mapangahas. Kaya ito ngayon ang mukha ng ating bida, dahil sa labis na pangamba baka masira ang gwapo niyang mukha, ay labis itong nababalisa. Pagpapatuloy, dahil sa pagkabahala na baka masira ang gwapo niyang mukha, ay mabilis na nag-isip ang ating bida ng paraan kung paano siya makakaligtas sa nalalapit na kapahamakan. Sa agarang reaksyon at desperadong aksyon, ay kanyang hinagka ng mahigpit ang kamay ng kalaban, at buong lakas na pinaikot ang kanyang katawan. Nabigla naman ang unggoy sa kanyang ginawa, hindi niya inaasahan na kahit sa ganitong kalagayan ay magagawa pa ring gumalaw ng malaya ng kanyang kalaban. At sa mga huling sandali ay kanya nang inihahanda ang sarili sa maaaring mangyari, subalit kanyang naramdaman na ang unggoy ay natigilan. Muli na namang nakaligtas si Lee Hyun-wook sa bingit ng kapahamakan dahil sa kanyang ginawa, parang butiki ng mahigpit na nakakapit sa kamay na nakapilipit kaya ang kanyang kalaban na pangiti na lang sa sakit. Labis ang kanyang pagkainis dahil muli na namang napawalang bisa ang kanyang inihanda para sa ating bida. Kanyang pinigilan ang sarili dahil batid na niya ang mangyayari kung sakaling kanyang itinuloy ang ganoong pag-atake. Tinubuan na nga ng puwet ang kanyang mukha, tapos muli pa siyang mapipinsala ng malala. Seryoso namang nanunod si Instructor Chon, at bahagyang napahanga sa isang barbarian, dahil kung hindi niya napigilan ang kanyang pagsuntok sa lupa, ay magdudulot din kaagad ito ng pagkasira ng kanyang sariling braso. Kaya hindi niya inaasahan na mayroon naman palang magandang isipan ang kalabaw sa kanyang harapan, kala niya kasi puro muscle lang ang katawan at tubig naman ang laman ng isipan. Dahil nagtagumpay ang diskarteng ginawa ng ating bida, upang buhay ay mas alba, muling nabuhay ang pag-asa sa kanyang mga mata. Nang may matinding concentration at nag-aalab na determinasyon kanyang hinagka ng mahigpit ang kamay ng kalaban, tila bang mayroon siyang gagawin upang gulatin ang unggoy sa kanyang harapan. Dahil sa kasab-ika ni Instructor Cho na malaman ang susunod na mga kaganapan, ay mariin niyang tinitigan ang dalawang naglalaban. At sa kabilang dako siya rin ay namamangha sa ating bida, dahil hindi niya lubos maisip na ang isang normal na mandirigma, at itinuturing na mahina ay kayang sabayan ang pinalakas na kakayahan ng isang barbarian. Oras na para simulan ang pangatlong round, gamit ang buong lakas, kanyang pilit na ibinubuka ang kamay ng kalaban upang makawala mula sa pagkakahawak sa kanya. Kala mo ba makakaya mong durugin ang mga kamay ko? Pasiga na wika ng unggoy sabay handa ng kanyang kama o upang ilampaso ang bida nating tuso. Dahil sa talas ng pag-iisip ni Lee Hyun-wook, ay lagi itong nakakahanap ng solusyon upang makawala sa mga ganitong sitwasyon. Alam niyang hindi niya kakayanin na mahigitan ang pisikal na lakas ng kanyang kalaban, kaya kunyari lang nakikipagsabayan, ngunit ang kanyang tunay na punterya ay ang may mahinang bahagi ng katawan. Gamit ang buong lakas, matagumpay niyang naibukas ang isang daliri ng ungas, layuning baliin upang makatakas. Kanya naman itong naramdaman, kaya labis na kinabahan baka mawala ang kanyang puhunan. Labis na lang ang kanyang pagpapahalaga sa mga braso niya. Dahil mapapansin niyo sa simula pa lang ng laban ay ito lang ang tanging ginagamit niya. Hindi natin siya nakikita na gumamit ng paa, upang sipain ang ating bida. At dahil sa kagustuhan na maiwasang mawala ng isang daliri, ay kaagad na niyang binitawan si Lee Hyun-wook bago pa man ito tuluyang mabali. At ayun na nga tuluyan nang nakawala ang ating bida, at kaagad na nag-acrobatic upang maiwasan ang pagtalsik. Kailan pa kaya ito makakatama? Pagkatapos niyang maiwasan ang pag-atake ng kalaban, ay kaagad niyang hiniram ang kakayahan ni Elastic Man, upang palambutin ang malabakal niyang katawan, at nang mabilis na makarating sa likuran ng kalaban. Ibang klaseng kakayahan, kung hindi mo talaga makikita, hindi mo rin kayang paniwalaan. Gamit ang kakayahan na hiniram niya kay Elastic Man, ay kaagad niyang sinunggaban ang leeg ng kalaban. Hindi lang magaling si Lee Hyun-wook pagdating sa malayo ang labanan, kundi mahusay din ito sa malapitan. Dahil lingid sa kanilang kaalaman, bata man itong tignan, ngunit marami na itong mahihirap na karanasan, ang nalampasan sa buhay niya sa nakaraan, kaya marami na itong alam na pamamaraan pagdating sa labanan. Laking tuwa naman ni Instructor Chon sa kanyang nasaksihan at napataas pa ito ng kanyang kama o sa sobrang kagalakan dahil sa naisipan ni Lee Hyun-wook ang ganitong galawan. Wika pa niya, ang body strength eneng ay pinapalakas lang ang mga muscle,
kaya pwede pa rin niyang pigain ang lalamunan. Sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, kahit gaano pa kalaki at kalakas ang iyong makakalaban, ay siguradong mawawalan kaagad ng lakas yan. Bumaliktad na naman ang sitwasyon, ang unggoy na kanina lang naubod ng tapang, ngayon pangising-ngisi na lang. Akala niya siya ay mabilis lang makakatakas gamit ang ipinagmamalaki niyang lakas, subalit ang kanyang pag-aakala ay sa panaginip niya lang makikita, dahil hindi lang siya ang may kakayahan na kayang magpalakas at magpatigas ng katawan. Dahil sa kanyang labis na kumpiyansa, ngayon siya ay nababalisa, hindi niya alam kung bakit hindi niya kayang makawala sa pagkakasakal sa kanya ng ating bida, kahit ginamit na niya ang buong lakas niya. Subalit dahil sa laki at lakas na tinataglay ng unggoy, ay hindi na siya nagpapakampanti, dahil hindi naman siya babae, at baka muli itong makaganti. Kaya dinagdagan niya ang lawak ng saklaw ng kanyang abilidad hanggang sa ito ay lumagpas, kaya nagbigay kaagad ng babala ang kanyang sistema. Buti pa ang sistema ng ating bida ay laging nagpapaalala, mga viewers ko, kaya may inaalala ba? Sa kabila ng babalang kanyang nakita, ay hindi niya ito alintana, handang ibigay na ang lahat, dahil malakas din ang katapat, kaya kanya nang ipinalabas ang aura niyang malakidlat. Dahil sa sarap ng pagkakaipit, at parang tuko kung mock-adit, ay unti-unti nang tumitirik ang matang mapang-akit. Hindi na maipaliwanag ang takot na nadarama ng mga virus sa kanilang nakikita, wika pa ng isang nakanganga. Dapat na nilang itigil ang laban dahil sa personalidad ni Lee Won-sok, ay hinding-hindi ito sesuko ng basta-basta. Habang ang leader ng mga virus gang ay natulala na lang, dahil kinakabahan na parabang nakakita ng halimaw sa kanyang harapan. Kaya naman pala siya ay nababalisa, at hindi makakilos ng tama, dahil rinig na ang ipinadalang mensahe ng ating bida sa kanya, nagsasabi na, "O Sangok, ito ay isang tamang-tama lang na babala para sayo." Tama ba? Kaya ayon, ang dating masigasig na opisyal, na walang ibang ginawa kundi ang manghamak ng iba, ngayon ay naging parang basang sisiw na iniwan ng ina. Hindi na maipinta ang mukha at parabang iniwan na ng jowa kaya naging kawawa. Hindi na nga nagbigay ng kaunting awa ang ating bida at sadyang tutuluyan na niya nang hindi na makapanghamak ng iba. Subalit kahit sa kabila ng hirap ng kalagayan ni Private Lee Won-sok ay pilit pa rin siyang nakikipagsapalaran, hindi talagang hindi niya matatanggap na matatalo lang siya sa tinatawag nilang mahinang talonan. Sa oras na sumuko siya sa isang mahinang F-rank, ay siguradong aalipustahin din siya at ikahihiya ng mga nakapaligid sa kanya. Dahil sa kanyang hinahawakan na karangalan na ibinigay sa kanya ng karamihan ay hindi siya sisuko sa laban kahit buhay pa niya ang magiging kabayaran. Ramdam ng ating bida ang biglaang pag-angat ng lakas ng unggoy na sekal-sekal niya, at kanyang nakikita ang ipinpalabas nitong pulang aura, kaya handa rin siyang ibuhos na ang lahat. At kanya na ring ipinakita ang mapupula niyang mga mata. Sa labis na kagustuhang manalo sa laban upang mapanatili ang kanyang katayuan, ay nag-flex na siya ng matitigas niyang muscle, at sa pangalawang pagkakataon muli itong nag-Super Saiyan, dahilan ng kanyang paglaki ng lubusan na parang galing pa ito sa Attack on Titans. Sa lakas ng kanyang ipinapakita, pati mga bato ay namamangha, kaya nagsitalunan sila sa tuwa. Subalit hindi rin nagpatalo ang ating bida, dahil sadyang mahal na mahal niya ang kanyang kalaban. Kahit na nahihirapan ay pilit pa rin niya itong hinahagkan at ipinaglalaban. Naging hugis heart na lang tuloy ang isang mata ng unggoy. Wala na ring ibang ginawa si Instructor Chon, kundi ang lagi na lang mamangha sa mga nakikita, dahil hindi niya inaasahan na magagawa ni Lee Won-sok gamitin ang body strengthening ng 2 beses na isang laban. Subalit kapag hindi niya magawang makawala sa pagkakasakal ay sigurado na ang katapusan ng maliligayang araw niya. Sa kanyang biglaang paglaki ay lalo lang na humigpit ang pagkakaipit ng kanyang lalamunan. Kaya imbis na mapabuti ay lalo lang lumala ang hirap na kanyang kalagayan. Dahil hindi siya kayang bitawan ng ating bida, handang ipaglaban hanggang kamatayan, kaya labis na naantig ang kanyang damdamin, at unti-unti nang nawala ng paningin, at sa huli siya ay bumigay din. Sa laki ng kanyang katawan ang kawawang arena ay nagsibaklasan, at sa lakas ng kanyang pagkakahampas ay ramdam rin pati sa labas. Nanatiling nakatunganga, hindi makapaniwala, ang kanilang ipinagmamalaki ay biglang lumiit. Ang tsansang mabuhay, hindi tulad ng iba na nagluluksa, si Instructor Chon ay hindi masukat ang saya. Hindi man niya nakita ang nilalang na sinadya niya sa kanyang pagbisinta, ay nakakita naman siya ng mas kakaiba kaya hindi pera nasayang ang oras niya.
Ang tingin niya sa ating bida ay isang mabangis na halimaw, na tahimik lang na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sunggaban ang kanyang mga magiging hapunan. Laking pasasalamat naman ng mga virus na ito, dahil buhay pa rin ang future ace nilang kasama. Ngunit hindi lang yun ang kanilang problema, dahil sa laki ng unggoy na ito paano nila ito may hahatid sa klinika upang mabigyan kaagad ng lunas ang mga pinsala na kanyang nakuha. Hayaan na natin sila doon, problema na nila yun. Punta tayo dito sa kay Park Jun-mo na tuwang-tuwa sa tagumpay ng kanyang senior, sa labis sa kasabikan na makita ang ating bida matapos masaksihan ng buwis buhay na labanan. Ay parang bumalik siya sa kanyang pagkabata. Agad naman siyang pinigilan ni Lee Hyun-wook, dahil hindi nito nasisikmura ang kanyang ginagawa, habang may tinititigan na isang nilalang. Ayun naman pala, kanyang nakita ang leader ng mga virus gang, na nakatayo malapit sa kanila. Sa pagtitig ng ating bida sa kanya, ay mabilis naman niyang iniwas ang kanyang paningin, na para bang nahuli lang siya ng crush niya na tumitingin. At dahil nakafocus lang ang kanyang pansin sa virus niyang kasama, ay hindi naman niya napansin kaagad ang presensya ng isang mataas na opisyal na papalapit sa kanya. Soldier, ano ang pangalan mo? Tanong ni Instructor Chon, nagulat naman siya at napabigkas ng pangalan ng nilalang sa kanyang harapan sa kanyang isipan. First Lieutenant Chon Mayong-ho. Bakit naririto ang lalaking ito sa lugar na ito ngayon? Mabilis naman siyang nagbigay-pugay bilang tanda ng pagrespeto sa mas nakakataas sa kanya, at nagpakilala, ako si Corporal Lee Hyun-wook, mula sa First Company. Gumanti rin ng pagsaludo si Instructor Chon bilang pagtanggap ng kanyang paggalang. At ipinakilala rin ang kanyang sarili, ako naman si Lieutenant Chang Mayong-ho, ang Raid Tactics Instructor ng Black Tiger Unit. At pinuri ang ating bida sa nakakamanghang laban niya. Dahil sa nasaksihan na kakayahan ng ating bida, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa, at kaagad na sinabi ang kanyang sadya. Interesado ka ba sa Special Warfare Raid? Wika niya, sabay abot ng isang mahalagang bagay sa ating bida. At sa kanilang nasaksihan na kaganapan sa kanilang harapan, ay hindi sila makapaniwala na kanilang makikita ang isa sa pinakamahusay na mandirigma ng AMT. Labis na lang ang kanilang pagkabalisa sa kanilang narinig, mismo sa bibig ng isang mataas na opisyal, na iniimbitahan ng ating bida na sumali sa Black Tiger Unit, para sa kanya ito daw ay nakakatawa. Tumugo naman ang ating bida sa paanyaya na sorry, ngunit ako po ay isang F-rank lamang. Ang ranggo ay isang pamantayan lang ng mga normal na nilalang. Kailangan namin ng isang mandirigma na katulad mo, wika ni Instructor Chon. Kaya napamura na lang ang kanyang kaluluwa at napasigaw na, lahat na lang sila ay abala sa pag-aangkin sa akin. Ang militar ay magkakalapit lang ng lugar, siguradong mahuhuli ako sa plano kong pagharap sa mga masasamang grupo sa hinaharap, kaya kailangan kong dumistansya. Dahil sa kanyang malalim na pag-iisip ay nakalimutan na niya ang bagay na inaabot sa kanya, kaya pinutol na ni Instructor Chon ang kanyang pagmumuni-muni at sinabi na, hahayaan mo na lang ba na patuloy kong hahawakan ang ibinibigay ko? Kaya kanya na itong tinanggap at nagpasalamat, at sinabi na, pag-iisipan ko ang inaalok ninyo, sabay salot, hudyat ng pagpapalam. Labis naman ang kanyang inggit kay Lee Hyun-wook, dahil ang oportunidad ay kusa ng lumalapit, kaya nagtanim na lang siya ng lihim na galit. Bahala na siya sa buhay niya. Magpalipas muna tayo ng gabi sa bundok na ito, kung saan nandito ang dalawang mahahalagang tao na may pinag-uusap ang bagay. Ano naman ang ginagawa ng Black Tiger sa panahong ito? Tanong ni Battalion Commander. Well, lagi kaming kinakapos sa mga tauhan. Sagot ni Instructor Chon, kung saan inaasahan na ito ng Battalion Commander, dahil siya ay hirap ding maghanap ng mga tapat na tauhan, sa kadahilanang sa panahon ngayon ay marami ng mga grupo ang nagre-recruit kahit mga C-rank na manlalaro. Kaya kahit anong gawin nilang pagsisikap na paunlarin ang kanilang mga talento, ay umaalis pera nito. Bigla naman silang nagtingin ng dalawa, na parang magkapareho lang ang laman ng kanilang isipan. Pumunta ka dito dahil kay Sergeant Choi Yoon-jun, tama ba? Sabay nakakalokong tumawa. Ito ang nilalang na tinutukoy nila, hindi pa natin ito nakikilala at nakikita subalit sa pag-aagawan pa lang ng dalawang opisyal, ay halatang malakas na. Tama ka. Ngunit narinig ko na siya ay kasalukuyang nasa bakasyon. Tugon naman ni Instructor Chon, na ganun din ang itsura, kaya nagmumukhang engot sila. Sabay tinginan ulit na para bang meron pang pumasok sa isipan nila. Hindi naman nadismaya si Instructor Chon dahil hindi niya nakita ang sadya niya, sa halip nagpasalamat pa siya,
dahil dito ay nakahanap siya ng mas interesadong sundalo. At ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang ating bida, dahil nakita mismo ng kanyang mata kung gaano kahalimaw ang ating bida. Kaya napasimangot na lang si Commander Kim, dahil batid na niya kung sino ang tinutukoy ng kanyang kausap, tila bang may kaagaw na naman siya. Nakaramdam din ng pagtataka si Instructor Chon sa reaksyon ni Commander Kim sa kanyang itinura. Matapos ang kanilang usapan ay naiwang naguguluhan ang kanyang isipan dahil sa mga nalaman. Hayaan na natin siyang mag-isip dyan. Maglaro na lang muna tayo ng habulan sa ilalim ng buwan, malapit sa kagubatan. Habang naghahabulan ang dalawang magkaibigan, ay palihim lang silang tinitignan ng isang nilalang mula sa hindi kalayuan. Si Battalion Commander pala ang nakatayo sa bintana habang pinagmamasdan ang ginagawa ng dalawa. Dahil hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ni Instructor Chon. Ay mayroon siyang tinawagan na isang nilalang, upang imbestigahan ang buhay ng ating bida bago pa siya napunta sa militar. Patuloy pa rin na kinukulit ni Park John-mo ang ating bida kung paano maging malakas bigla, at si Lee Hyun-wook ay naiilang sa ginagawa ng kanyang kasama. Habang sila ay nagkukulitan, wala namang kaalam-alam ang ating bida na may mata na palang nakasubaybay sa kanya. Sadyang hindi talaga mapakali si Commander Kim, at kanyang sinabihan ang kanyang kausap sa telepono na, "Okay sige, gawin mo lang, asikasuhin mo si Corporal Lee sa ganyang pamamaraan, hindi natin matukoy kung ano talaga ang kanilang pinag-uusapan. Malalaman din natin yan sa patuloy na pagsubaybay sa buhay ng ating bida." Dahil sa ginagawa ni Park John-mo na pangungulit kay Lee Hyun-wook, mukhang bagbog sarado pa ito ngayon, kaysa sa nakipaglaban siya kay Private Lee Won-suk. May lahing zombie ata tong si Park John-mo at hinawaan ang ating bida. Nang matapos na si Commander Kim sa pakikipag-usap sa telepono, ay kanyang paring tinitignan si Lee Hyun-wook, at nagsabi na, "Corporal Lee, hindi ko ito kasalanan, sa katunayan, kasalanan mo talaga ito, dahil ginawa mong maging gahaman ng iba," sabay ngiti na parang may binabalak na masama. Ano kaya ang magiging buhay ng ating bida, ngayong marami nang gusto siyang makuha? Magagawa pa kaya niya ang mga plano niya at makapagpalakas pa rin ba siya ng palihim ayon sa kagustuhan niya? O ang lahat ng ito ay mapupurnada dahil marami na ang nakapansin ng kanyang presensya? Sabay-sabay natin yang aalamin mga boss. Kaya patuloy nyo lang subaybayan ang mga kaganapan sa ating kwento, sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking channel, at pakipindot na rin ang notification bell mga boss para mabigyan ka naman ng babala kung may bago na akong gawa. Sa mga bago nating subscriber at sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating kwento, maging sa mga magsusubscribe pa lang. Maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Sa susunod muli.